Malacanang bukas sa planong pagpapaliban sa barangay at SK eleksyon ngayong November 2, 2026. Hello, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw ng linggo. At panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong vlog. Mga kapobre, kumusta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat sa kabila ng krisis na ating pinagdaanan ngayon. Sana ay lumaban lang sa hamon ng buhay, mga kapobre. So for today's vlog, mga kapobre, ay barangay at SK eleksyon. Muli ang ating pag-uusapan. So kahapon yung upload natin ay mayroon na pong dalawang grupo na mariing tinutulan ang planong pagpapaliban sa nalalapit na barangay at SK eleksyon. Yan po ay ang grupong Linte at ang grupong Namprel. So sila po ay tutol nitong pagpapaliban muli sa barangay at SK eleksyon. At ngayon, mga kapobre, sa kabila ng pagtutol ng mga nasabing grupo ay sinabi po sa interview ni Secretary Claire Castro na ang Malacanang o si Pangulong Bongbong Marcos ay bukas daw sa nasabing postponement sa barangay at SK eleksyon. Sabi pa ni Auntie Claire ay makakatipid daw ang gobyerno ng 16 billion pag pinostpone ang barangay at SK eleksyon. Dahil nga sabi ng COMELEC, mayroon daw silang 19 billion na pundo para sa eleksyon. Yung 3 billion daw ay nagastos na. At sa ngayon, mayroon daw silang natitirang 16 billion para sa eleksyon. So yan po ang pinupuntarya ni Auntie Claire na 16 billion daw ang matipid ng gobyerno pag napasa itong panukalang batas postponing the barangay and SK election. So yon ang problema ngayon, mga kapobre. Dahil pag naipasa yan ay matik pipirmahan ng Pangulo yan dahil nagpahayag na po, sinabi na po ng kanyang sekretary na bukas daw or open daw ang Pangulo sa pagpapaliban sa barangay at SK election. So mukhang mangangamoy postponement na naman. At yung sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pwede daw mag-postpone ang Kongreso pero bawal daw yun gamitin ang pira para sa ibang paraan. Pero mismo si Senator Ping Lacson at saka si Congressman Albi Benitez sinabing pwede daw gamitin yung pira dahil nandoon pa daw yun sa National Treasury. At pag na-postpone daw yung election sa barangay at SK ay i-declare lang daw yun na savings. So yon. So dahil savings, pwede daw gamitin ang pira sa kahit anumang programa ng gobyerno. So kailangan lang ng legislation yan. So ito ngayon ang ating aabangan, mga kapobre, kung sino na naman ang mananaig dito, yung postponement o yung tumututol sa postponement.
Nako po. Para sa akin, parang yung postponement ang mananaig dito. Dahil ang Malacanang or ang Pangulo ay bukas po sa planong pagpapaliban muli sa barangay at SK election para daw makatipid ang gobyerno. Sek, may ilang pong mga batas na gusto pong ipagpaliban muli yung pagdadaos natin ng barangay at SK elections para makatipid yung pamahalaan. Ano po ba yung posisyon ng Malacanang o ng palasyo tungkol po dito? Nabanggit nga po na makaaari makatipid ng 16 billion para dito po kung hindi maitutuloy ang nasabing eleksyon. Ang Pangulo at ang gobyerno pong ito ay open sa lahat na maaaring suggestion na siya makakabuti sa ating bansa. So kung magkakaroon po sila ng anumang bill or panukala po dito at aaralin po ito ng Pangulo, basta po ito'y makakabuti sa ating bansa, open po ang Pangulo para dyan. So yan ang ating pakatutukan mga kapobre. So antay-antay lang tayo at sa mga incumbent at mga aspirant, patuloy lang habang wala pa pong batas na umiiral na ipagpaliban muli ay huwag kayong hihinto. Tuloy-tuloy lang sa panunuyo sa mga botante para pag natuloy ay goods na, handang-handa na kayo. So good luck at yan lang muna ang ating update. This is your Cap John Official. Bye bye and God bless.